Upang magamit ang pinakahuling sandata, ang mga piling estudyante ay naging mga mamamatay tao at may tungkuling protektahan ang mundo mula sa mga halimaw na tinatawag na savage. Ang isa sa kanila ay ang estudyanteng nagngangalang Hayato na nakakuha ng pinakamataas na daang compatibility score sa paaralang militar na kilala bilang Maliit na Hardin. Sa paaralang ito, tinuruan ang mga mag-aaral kung paano labanan ang mga ganid gamit ang kanilang sandata na tinatawag na daan. Habang si Hayato ay patungo sa Maliit na Hardin, muli niyang napanaginipan ang araw noong siya ay bata pa, noong sila ay inatake ng isang ganid. May kasama siyang babae that time, and when he woke up, he asked himself who could be that girl. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa Maliit na Hardin. Agad niyang napansin ang dalawang babae na may kasamang banner na, nakatalagang makipagkita sa kanya sa istasyon, ngunit hindi siya nagpakita sa kanila. Pagkatapos magbihis ay dumiretso siya sa building kung saan gaganapin ang entrance ceremony. Magtatanong sana siya sa kapwa estudyante na nagngangalang Fritz, pero nakilala agad siya ni Rachel dahil sikat siya sa buong school, dahilan para tumakbo ang ibang mga estudyante papunta sa kanya. Nang iwasan niya ang mga ito, bigla siyang nilapitan ng isa pang estudyante na nagpakilalang si Emil na gusto rin niyang makipagkaibigan sa kanya. Pagkatapos nito, kinausap niyang muli sina Ray, Taya at Fritz. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Rachel sa kanyang ginawa kanina. Nang magsimula ang seremonya ng pasukan, ipinakilala sa kanila ang presidente ng Student Council at kapitan ng Maliit na Hardin na nagngangalang Claire upang magbigay ng welcome message. Biglang dumating sa venue ang dalawang babaeng nagngangalang No at Lou na pumunta kay Hayato kanina dahil late na sila sa entrance ceremony. Saway ni Claire at agad silang pinalaya sa Maliit na Hardin dahil nilabag nila ang isa sa mga simpleng alituntunin ng paaralan. Magsasalita na sana si Hayato, ngunit naunahan siya ni Emil na hindi sumasang-ayon sa desisyon ni Claire kay No at Lou. Sinubukan niyang sabihin kay Emil na huminahon kaya tinanong siya ni Claire kung sang-ayon ba siya kay Emil. Lakas loob niyang sinabing sang-ayon siya sa sinabi ni Emil at hindi dapat paalisin kaagad sina No at Lou. Dahil sa sagot niya, hinamon siya ni Claire na makipagduel at kung manalo siya, babawiin niya ang desisyon niya kina No at Lou. Agad naman itong tinanggap ni Emil kaya wala nang nagawa pa si Hayato. Pagkatapos ng seremonya ng pasukan, pumunta sila ni Emil kay Charlotte, isang propesor sa paaralan, upang kunin ang kanyang daan. Hindi nila inasahan na malalaman agad ni Charlotte ang tunggalian. Sinabi ni Charlotte na dahil daw sa computer na Liza na kumokontrol sa lahat sa Hardin. Binigay niya ang sandata kay Hayato. Pumunta sila sa lugar ng training kasama si Emil. Itinuro ni Emil kung paano i-activate ang daan at sa unang pagtatangka, na-activate agad ito. Pinapanood din sila ni Charlotte at sinabing ang kanyang daan ay tinatawag na mga flying swallow. Pagkatapos, pinaandar din ni Emil ang kanyang daang tinatawag na arms shroud. Bigla nitong inatake si Hayato at hindi siya makapaniwala na madali niya itong hinarangan. Muli siyang umatake at sa pagkakataong ito, gumamit si Hayato ng sobrang bilis na hindi niya makontrol. Sa sobrang saya ni Emil sa pinapakita niya sa away nila ay nagpatuloy lang siya sa pag-atake. Nang matapos ang pagsasanay, si Hayato, ay agad na pumunta sa ospital upang bisitahin ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Karin. Ngunit dahil malapit nang matapos ang mga oras ng pagbisita, hindi siya maaaring manatili doon ng masyadong matagal. Pagbalik niya sa kanyang silid, nagulat siya nang may makita siyang nagbibihis. Binato siya ng dalaga hanggang sa natamaan siya ng malakas at nawala ng malay. Nang magkamalay siya, nagulat siya nang makita si Emil, at sa kanya lang nalaman na roommate pala sila. Kinabukasan, nagkita sila ni Claire para sa kanilang tunggalian. Bago magsimula ang kanilang tunggalian, sinabi ni Claire na hindi niya gagamitin ang kanyang buong katawan na sandata. Ito ay isang panlilinlang na iilan lamang sa mga estudyante ang nagamit. Sa puntong ito, tila sinasabi ni Claire na hindi niya ilalabas ang kanyang buong lakas. Nang magsimula ang laban, aksidenteng nagamit ni Hayato ang kanyang buong bilis, dahilan upang dumiretso siya kay Claire. Dahil dito, pareho silang bumagsak sa lupa. At nang bumangon si Hayato, aksidente niyang nahawakan ang dibdib ni Claire. Sa galit ni Claire sa kanya, paulit-ulit niya itong inatake hanggang sa ginamit niya ang Alice Eterion. Kaya mabilis siyang pinagamit ni Emil ng energy barrier. Nagpatuloy ang kanilang away hanggang sa gumamit si Hayato ng teknike na natutunan niya. Pero napigilan siya ni Claire at agad na gumanti. Dahil hindi pa rin sumusuko si Hayato, inilabas ni Claire ang kanyang buster cannon. Biglang may naramdamang kakaiba si Hayato na agad namang napansin ni Emil. Nang umatake si Claire ay umiwas lang ito at mabilis na sinugod si Claire na parang wala sa sarili at kakaiba ang kanyang mga mata. Sinubukan ni Claire na gamitin muli ang kanyang buster cannon, ngunit nagulat siya na nagamit ni Hayato ang kanyang buong katawan na armament. Sa bilis ni Hayato, napilitan si Claire na gamitin din ang kanyang buong katawan na armament. Paulit-ulit niya itong inatake hanggang sa masira ang harang na ginawa niya. Pagkatapos ay agad niya itong sinundan ng isang pag-atake na naging dahilan upang bumalik sa normal si Hayato at bumagsak. Agad namang lumapit sa kanya si Emil. Galit na galit siya kay Claire dahil hindi niya sinunod ang sinabi niya na hindi niya gagamitin ang buong katawan niyang armament. Pumunta doon si Charlotte para sabihin kay Emil na walang kinalaman sa rules ng duel ang sinabi ni Claire.
kaya nanalo pa rin si Claire sa laban. Pero ayon kay Claire, kahit nanalo siya ayon sa rules, masasabi pa rin niyang natalo siya sa tunggalian na ito. Dahil dito, iminungkahi ni Charlotte na ang resulta ay isang draw. Nang magising si Hiada, napagtanto niyang nasa ospital na siya at nasa harapan niya si Claire. Nalaman din niyang hindi niya itinuloy ang pagpapatal si kina Noo at Lou. Gustong malaman ni Claire ang tunay niyang pagkatao dahil hindi siya makapaniwala sa ginawa nito sa laban. Pero biglang dumating si Emil kaya napagdesisyonan ni Claire na lumabas ng kwarto. Bumalik sina Hayato at Emile sa kanilang dormitoryo at inimbitahan siya ni Emile sa sentral. Pagdating nila doon, napansin ni Hayato na nakatingin sa kanila ang mga estudyante at ibang tao. Napanood na pala nila ang ginawa niya sa laban nila ni Claire noong isang araw. Ilang saglit pa ay tinawagan siya ni Karin na nalaman din ang laban niya. Gusto niya itong makilala kaya agad siyang pumunta sa kinaroroonan ni Hayato. Dahil lunchtime na, napagpasyahan nilang pumunta sa cafeteria para kumain. Maya-maya, dumating si Claire kasama sina Erica at Liddy at ang assistant niya na nagngangalang Chris. Inalok niya si Hayato na sumali sa mga pinili o sa espesyal na unit sa ilalim ng Student Council. Bilang miyembro nito, gagawa siya ng mga misyon na katulad ng isang ganap na mamamatay tao mula sa punong tanggapan ng Warslarn na namamahala sa maliit na hardin. Nais din ni Emile na maging bahagi nito kung sasali si Hayato. Pero ayon kay Liddy, hindi pa siya qualified na maging miyembro. Hindi ito matanggap ni Emile, kaya hinamon niya ito sa isang tunggalian na agad namang tinanggap ni Lydia. When she activated her 100, nagulat si Claire na tipong dragon din pala ito. Habang nag-aaway silang dalawa, bigla silang nakarinig ng tunog ng sirena. Ito pala ay isang senyales na may nakitang mga ganid sa isla ng Zivay. Sa ganitong sitwasyon, nagpasya si Liddy na itigil ang kanilang tunggalian ni Emil para harapin ang mga ganid. Bago sila umalis, dumating si Charlotte at nagpropose kay Claire na isama sina Hayato at Emile sa misyong ito. Pumunta sila sa punong tanggapan para alamin ang eksaktong lokasyon ng mga ganid at para planuhin ang kanilang pag-atake. Iminungkahi ni Claire na sila Erica at Liddy ang mauna para maipakita nila kina Hayato at Emil kung paano nila lalabanan ang isang ganid. Nang magsimula ang kanilang misyon ay bumaba muna si Erica at itinuon ang mata ng unang ganid na makakaharap nila. Pagkatapos ay bumaba na rin sina Claire at Liddy at sabay nilang tinalo ang ganid na ito. Dahil nakita ni Hayato at Emil na nag-aaway silang tatlo, pumunta na rin sila sa lokasyon at nakaharap ang isa pang ganid. Matapos itong salakayin ni Emil, tinutukan ni Hayato ang ulo ng kalaban. Pagkatapos ay muli itong inatake ni Emil at sa wakas ay natalo nila ito. Samantala, si Claire at ang iba pang mga batang babae ay nakikipaglaban sa isa pang ganid. Matapos gapusin ni Erica ang kalaban gamit ang kanyang mga tanikala, hinila siya nito at itinapon kay Liddy na may balak na salakayin ang kalaban. Pareho silang malubhang nasugatan pagkatapos ng pag-ataking ito. Nang dumating doon sina Hayato at Emile para tumulong, pinigilan lang sila ni Claire. At ito ay nang i-activate niya ang kanyang full-body armament. Sabay na umatake siya at ang ganid, at napansin niya ang pagbaba ng sigla niya, na epekto pa rin noong lumaban siya kay Hayato. Nang muli siyang inatake ng ganid, mabilis siyang nailigtas ni Hayato. Muli silang inatake ng ganid, at dahil hindi sila makagalaw dahil masisira ang air traffic control tower sa likod nila, napilitan silang gumawa ng harang. Matapos nilang harangin ang pag-atake, kumilos din si Emile para labanan ang ganid, ngunit natamaan siya ng kalaban at nabigla si Hayato nang malaman na babae pala talaga siya. Nang makita niya ang peklat sa dibdib nito, naalala rin niya ang pangalan ng babaeng palagi niyang napapanaginipan at ito ay si Emilia. Mabilis niyang nailigtas si Emil at nakumbinsi na kaibigan niya si Emilia na kinumpirma naman ni Emil sa kanya. Makalipas ang ilang saglit ay muli niyang binuhay ang kanyang matinding kapangyarihan, ngunit napansin ni Emilia na nawalan na naman siya ng kontrol sa sarili. Dahil dito, nagpasya si Amelia na halikan siya, dahilan para bumalik siya sa kanyang katinuan. Kaya't nang muling sumalakay ang ganid, natamaan niya ng kanyang sandata ang kalaban at matagumpay itong natapos. Nang hina siya kaya mabilis siyang inalagaan ni Amelia. Hindi makapaniwala si Claire sa nakikita niya kay Amelia. Dahil alam na nilang babae si Amelia, kailangan na rin niyang pumunta sa ibang kwarto. Pero sinabihan din siyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang lalaki. Hiniling sa kanya ni Hayato na sabihin sa kanya kung ano ang alam niya dahil nawala ang ilang alaala niya matapos silang salakayin ng ganid. Noong araw na iyon, nagsimulang magsalita si Amelia tungkol sa tinatawag na variant. Sinabi niya na ito ang mga taong naapektuhan ng virus pagkatapos na atakehin ng isang ganid tulad ng nangyari sa kanya. At dahil si Hayato ay sumipsip ng kanyang dugo sa oras na iyon, siya ay nahawahan din ng virus at siya rin ay isang variant. Idinagdag niya na halos lahat ng mga tao ay namatay matapos sumipsip ng dugo ng isang taong nahawaan na ng virus. At dahil maswerteng nakaligtas si Hayato, nakakuha siya ng napakataas na 100 score. Makalipas ang ilang araw, nagpasya ang management na humawak sa singer na nagngangalang Sakura na ipagpatuloy ang kanyang kinanselang concert sa Zwei Island. Sinabi ni Sofel kay Claire na gusto ni Sakura na maging bodyguard niya si Hayato.
Ilang saglit lang pagkatapos ng training nila, tinawag na siya ni Claire. Bukod sa impormasyon ng kahilingan ni Sakura, nalaman din niya ang tungkol sa 4 pang ganid na dumating sa mundo kasama ang 3 ganid na nakalaban nila noong isang araw. Nalaman nila na ang iba ay isinara bago mag-landfall. Pero ayon kay Erika, isa lang ang nakita nilang patay kaya may posibilidad na buhay pa ang 3. Hindi nag-atubili si Hayato na tanggapin ang misyon, ngunit humingi siya ng isang pabor. Alam niyang fan ni Sakura si Karin kaya nag-request siya ng concert ticket para sa kapatid niya. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid na babae at tuwang-tuwa si Karin pagkatapos niyang sabihin ito sa kanya. Dumating na ang araw ng pagdating ni Sakura sa isla ng Zubai at kasama ni Hayato si Lidi para makipagkita sa kanya dahil ihatid niya sila sa hotel na kanyang tutuluyan pagkatapos nilang makapasok sa hotel room. Dito nag-propose si Sakura kay Hayato para sa isang kasal. Nakita pala ni Sakura ang pakikipaglaban niya sa ganid kaya naging interesado ito sa kanya. Pinag-isipan ni Sakura ang tungkol sa kanya at kay Hayato at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Pero gumawa ng paraan si Hayato para tumigil siya at nagtagumpay siya dito. Makalipas ang ilang oras, sinamahan siya nito sa isang party at pagkatapos ay pumunta na rin sila sa venue ng concert. Dito lang niya nalaman na may 100 din si Sakura at tinawag itong fairy tale. Nandoon din si Charlotte para tulungan si Sakura dahil gagamitin niya ang daan sa concert. Kinagabihan, hindi kalayuan sa isla ng Zwei, may isang grupo at may planong gawin kapag natapos na ang concert. Kilala sila bilang Crovan na Cree at Nessat, na mga variant din kinabukasan, tinawagan ni Claire si Hayato upang ipaalam sa kanya ang balita mula sa punong tanggapan tungkol sa pagkawala ng variable na bato sa lugar ng konsyerto. Binalak ni Sakura na gamitin ito sa kanyang pagtatanghal at ito ay ninakaw sa kasagsagan ng pag-atake ng mga ganid. Dahil may posibilidad pa na bumalik muli ang magnanakaw, pinaalalahanan siya nitong mag-ingat at protektahan si Sakura. Pagkatapos nito, nakipagkita si Hayato kay Amelia na sadyang pumunta doon upang makita siya. Tapos pumunta sila sa mall para makapagpalit siya ng damit. Nang makarating na sila sa plaza, naisipan ni Amelia na kumuha sila ng mainom. Biglang tumawag si Claire para ipaalam na nawawala si Sakura sa kwarto niya. Dahil dito, siya ang naatasang maghanap sa kanya. Pero pagkatapos ng usapan na iyon, may biglang humablot sa cellphone niya, si Sakura pala. Gusto lang niya itong makilala ng palihim at hiniling na dalhin siya sa lugar na gusto niyang puntahan. Naisip niya kaagad si Amelia, at dahil alam niyang magiging problema kung makikita ni Sakura ang kaibigan, pumayag siyang sumama kay Sakura at nagpasya na i-text na lang si Amelia. Pagkatapos ng ilang minutong pagmamaneho, nakarating sila sa isang magandang lugar at ito ay nasa Zwei Grand Canyon. Nais niyang pasalamatan si Hayato sa pagligtas sa buong isla. Sinabi niya sa kanya na ang lugar ay espesyal dahil mayroon siyang mga alaala doon kasama ang kanyang ina. Then she sang a song which Hayato said that her sister also sing. Nagulat si Sakura dahil ang kanyang ina ang sumulat ng kanta at hindi niya ito pinapakinggan ng ibang tao. Ngunit nang malaman niya ang pangalan ng kapatid ni Hayato, naalala niya na nagkita na sila noong araw ding sinalakay ng mga ganid ang kanilang lugar. Hinayaan na pala niyang marinig ni Hayato at Karin ang kanta na naging dahilan kung bakit marunong kumanta si Karin. Then she also started to tell the story of what happened in her life after that day. Matapos siyang kunin ng kanyang ama, siya ay nagkasakit at agad na naisip ni Hayato na siya ay katulad ni Karin. Hanggang sa naalala niya na naturukan siya ng isang bakuna na likha mula sa mga savage fluid. Bagamat gumaling siya sa kanyang karamdaman, maraming bata ang namatay dahil sa bakunang ito. Sa utos ni Vitali, ang direktor ng laboratorio, ang mga batang nakaligtas sa bakunang ito ay patuloy na tinurukan ng likidong ito dahil ang layunin ng Vitalis ay gawing mamamatay tao ang isang normal na tao. Dahil dito, minsan hindi napigilan ng ibang mga bata ang kanilang sarili. Pero sa tuwing kumakanta siya, tumahimik din sila. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ibang mga bata ay isa-isang mamamatay. Tapos siya na lang ang naiwan at niligtas ni Charlotte. Pagkatapos niyang magkwento, binanggit din ni Hayato na isa rin siyang variant tulad niya. Natuwa si Sakura matapos itong marinig dahil marami silang pagkakatulad. Dahil gabi na, napagpasyahan nilang bumalik sa hotel. Habang nasa daan sila ay may biglang umatake sa kanilang sasakyan. Napag-alaman nilang gawa ito ng isang ganid, muling sumalakay at pinabaligtad ang sinasakyan nilang sasakyan. Mabilis na bumaba sa bus ang mga pasahero at nilabanan ni Hayato ang ganid. Ngunit hindi niya suot ang kanyang variable suit, kaya nahihirapan siyang labanan ang kalaban. Pagkatapos ay nagpasya si Sakura na tulungan siyang kumilos bilang isang depensa. Agad na inatake ni Hayato ang ganid at nagawang talunin ito. Pero maya-maya may dumating na ibang ganid. Sinubukan ni Sakura na pigilan ang atake nito, ngunit hindi niya ito kinaya. Ang sandali nang dumating sina Fritz, Ray, Thea at Amelia para tumulong. Nagtulungan silang atakihin ang ganid. Pero nang matatapos na ni Amelia ang pag-atake, naharang ito at napansin nilang nagbubunga ulit ang ganid. Isa pala itong regenerator type savage.
Sinabi ni Amelia kina Fritz at Rachel na alalayan siya para maputol ang mga kamay nito at si Hayato ang matagumpay na naputol ni Amelia ang mga kamay nito, ngunit mabilis itong nabuhay kaya hindi ito natalo ni Hayato. Sasalakayin na sana sila ng kalaban nang biglang sumigaw si Sakura at nagulat si Hayato na tumugon ang ganid sa boses nito. Nang muling sumugod si Hayato ay biglang dumating doon si Crovan para atakihin siya. Sinalakay ng ganid ang mga sibilyan, ngunit hinarang ito ni Nakri na kasama rin ng mga Crovan. Pagkatapos ay kumilos din si Nesat para patayin ang ganid. Paulit-ulit niya itong inatake at dahil nag-aalala si Reisha sa mga mabagsik na likidong bumubuhos mula sa kalaban, sinubukan niya itong pigilan, ngunit mabilis na kumilos si Nakri at inatake si Reisha. Dahil dito, napilitang lumaban sina Fritz at Emilia habang si Hayato ay muling inatake ni Crovan. Naalala ni Hayato ang sinabi ni Claire tungkol sa kumuha ng variable na bato at may kutob siya na ang grupong ito ang may kasalanan. Maya-maya, napagtanto niyang variant din pala ang kalaban niya. Nang mapansin ni Emilia na hirap si Hayato sa kanyang laban ay agad nitong inatake si Crovan. Napansin ni Crovan ang pagbabago ng sandata ni Emilia, kaya naisip niya na ito ay katulad ng mga Neset. Matapos makuha ni Nestat ang dalawang Savage Core, nalaman nila na ito ang gustong makuha ng grupong Crovans. Nalaman din nilang mga lalaki silang Vitalis at agad silang umalis sa lugar. Makausap nila si Claire, nabanggit niya sa kanila na ang mga nakaaway nila ay tinatawag na mga mangangaso. Sila rin ay mga mamamatay tao, ngunit bahagi ng mga iligal na organisasyon. Nang tanungin ni Amelia kung bakit nila kinukuha ang Savage Core, sinagot ni Charlotte na dahil ito sa molecular structure nito, na halos kapareho ng variable na bato. Nangangahulugan iyon na ang Savage Core ay may katumbas na halaga sa pagkalipas ng ilang araw, dumating ang pinakahihintay na konsyerto ng Sakura at nasiyahan ang mga tao. Bago matapos ang konsyerto, nagpasya si Sakura na kantahin ang kantang nilikha ng kanyang ina para sa kanya. Pagkarinig nito ay nalaman din ni Karen na si Sakura pala ang bata na nakilala nila noon. Isang araw, dinala sila ni Claire sa isang beach resort para mag-relax pagkatapos ng mission sa Sakura's concert. Ngunit habang sila ay nag-i-enjoy, dumating ang isang helicopter na may kasamang Worslar. Ang SEC ng Worslarn at Claire's na kapatid na nagngangalang Jotar ay lumabas mula rito. Sinabi niya na gusto niyang makita ang mga magiging slayers ni Worslarn, lalo na si Hayato, dahil siya raw ang sumisikat na bituin ng maliit na hardin at nagtataglay ng divine blood na hindi malinaw na narinig ni Hayato. Alam din niya ang totoong pagkatao ni Emilias, pero nagkunwari lang siyang magkasundo sa pagbabalakayo ni Emilias. Pagkatapos ay dinala niya si Claire sa helicopter upang ibalik siya sa maliit na hardin. Nang makabalik silang lahat sa paaralan, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Claire at sinabihan silang pumunta sa opisina ng Student Council. Ipinatawag din niya sina Fritz at Reisha at napag-usapan nila ang anti-savage cleanup operation. That was the moment when Fritz and Reisha found that they were officially members of the selections, just like Hayato and Amelia. At ito ang nagpasaya kay Reisha. Pagkalabas nila ng opisina, kinausap ni Jot si Hayato at niyaya itong sumama. Anya, pupunta sila sa silid kung saan matatagpuan ang pinagmumulan ng kuryente ng munting hardin batay sa kaalaman ni Hayato sa pinagmumulan ng kuryente ng munting hardin. Ito ay ang nuclear fusion reactor, ngunit ayon kay Jutor, ito ay batay lamang sa kung ano ang nakasulat sa papel. Nang makarating sila sa kwartong tinutukoy ni Jutor, nakita niya ang isang kumikinang na kapsula na may kasamang babae sa loob. Si Liza pala na binanggit ni Charlotte sa nalaman din niyang magkapatid siya ni Juder at Claire's at biglang dumating doon ang unang Slayer at variant na si Claire na galit kay Jutor sa pagpapakita kay Liza sa ibang tao. Kaya sinabi ni Jutor sa kanya ang tungkol sa divine blood ni Hiado at posibleng makatulong ito sa paggising kay Liza. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hiato na hawakan ang kapsula at subukang gisingin siya. Ilang saglit lang matapos itong hawakan ni Hiato ay nagsimulang mag-react ang kapsula, ngunit hindi pa nagigising si Liza. Banggit din ni Juder ang isang taong gustong makuha si Liza at ang pangalan niya ay Vitali. Balak niyang hulihin siya, kaya kailangan niyang makipag-usap sa kanyang mga tauhan o sa mga mangangaso. Pagkalabas nila doon, sinabihan ni Claire si Hayato na huwag sabihin kahit kanino ang kanyang nakita. Dumating na ang araw para sa pagsisimula ng anti-savage cleanup operation. Habang nasa biyahe sila, ipinakita ni Claire ang mapa kung saan magaganap ang operasyon at ito ay sa bundok malapit sa lungsod ng. Pagdating nila sa lugar, may isang babae na biglang yumakap kay Amelia. Si Claudia pala mula sa Gutenberg ang tumawag kay Emilia bilang prinsesa. Hindi nagtagal at nalaman ni Hayato na si Emilia ay talagang isang prinsesa ng Gutenberg. Sinabi ni Claudia na gusto niyang sabay silang bumalik ni Amelia sa kanilang kaharian kung tapos na ang kanilang misyon. Pero walang plano si Amelia na bumalik doon dahil mas gusto niyang makasama si Hayato. Hindi makapaniwala si Claudia, kaya hinamon niya si Hayato sa isang tunggalian at ang mananalo sa laban ay si Amelia. Ang kanilang tunggalian ay ginanap sa isang kalapit na dojo at gagamit lamang sila ng mga normal na armas.
Nang magsimula ang laban, paulit-ulit na umatake si Claudia, ngunit hindi niya natamaan si Hayato hanggang sa naputol ni Hayato ang kanyang sandata, dahilan para makaalis siya. Matapos ang kanyang pagkatalo sa gabi, nagpa siya sina Hayato at Emilia na mamasyal. Hindi nila alam na nag-cruise ang landas nila ni Crovan na may misyon din sa lugar na ito. Kinabukasan, sinimulan nila ang kanilang misyon na tuligsain ang mga ganid. Hinati sila sa iba't ibang grupo at kasama ni Hayato sina Amelia, Claire, Erica at Claudia sa team. Nang magsimula ang operasyon, mabilis nilang natalo ang mga ganid na kanilang nakasalubong. Hindi nila alam na pinagmamasdan lang sila ng tatlong mga nga. Kinagabihan, naghiwa-hiwalay ang kanilang grupo sa schedule at nagbabantay sa kanilang kampo. Gusto sana ni Amelia na makasama si Hayato sa pagpupuyat, pero si Erica ang pinili ni Claire para maging partner niya. Makalipas ang ilang oras, si Hayato at ang iba pa ay nanood sa paligid ng kampo para makapagpahinga sina Amelia at Erica. Dahil napansin ni Claudia na parang may gusto si Claire kay Hayato, nakaisip siya ng plano na pagsamahin ang dalawa. Nabanggit niya na may nakita siyang parang anino ng ganid sa di kalayuan at sinabi niya at hiyado para tignan ito habang pinagmamasdan sina Emilia at Erica. Sa pamamagitan nito, mas magiging malapit ang dalawa sa isa't isa at magkakaroon siya ng pagkakataon na kumbinsihin si Amelia na bumalik sa kanilang kaharian. Nang makarating sila sa lugar na itinuro ni Claudia, ay agad nilang nakita ang ganid at mabilis itong natalo. Hindi makatulog si Amelia, kaya lumabas siya ng tent at nalaman niyang magkasama sina Hiyado at that was the moment na sinamantala ni Claudia ang pagkakataon para ipakita kay Amelia na hindi mapagkakatiwalaan si Hiyado. Pero kahit anong sabihin niya, hindi pa rin niya nakumbinsi si Amelia na bumalik sa Gutenberg. Samantala, noong nasa lawa ang dalawa, pinag-usapan nila si Liza. Habang nililinis ni Claire ang kanyang katawan, sinimulan niyang ikwento ang lahat kung paano naging variant si Liza at kung bakit hindi pa siya ginigising sa pagtulog. Naging variant si Liza dahil sa ginawa sa kanya ng kanilang ina na nagngangalang Linis. Gusto nilang gamitin si Liza sa digmaan at gaya ng inaasahan nila, nagkaroon siya ng kakaibang talento bilang isang mamamatay tao. At ang kalagayan niya ngayon ay ang resulta matapos niyang biglaang ilabas ang kanyang ipinagbabawal na kapangyarihan upang iligtas si Claire mula sa isang ganid. At mula noong araw na iyon, hindi na siya muling nagising, ngunit gayunpaman, siya ang naging mapagkukunan ng kapangyarihan ng maliit na hardin. At alam ni Claire na siya ang trumpo ng kuya niya. Kaya pinili ni Claire na maging kapitan ng munting hardin para masubaybayan niya ang mga kilos ng kanyang kuya dahil ayaw niyang gawing kasangkapan nito ang kanilang kapatid. Sa anumang kaso, habang sila ay pabalik, si Hayato ay nakatanggap ng tawag mula kay Zaid ng squad upang ipaalam sa kanila na sila ay inatake ng tatlong mga ngaso. Makalipas ang ilang saglit, nakita nila ang signal na flare mula sa kinaroroonan ng grupo ni Fritz. Sa ganoong sitwasyon, inutusan siya ni Claire na bumalik sa kanilang mga miyembro at sinabing titingnan niya ang kalagayan ng grupo ni Fritz. Kasalukuyan na pala silang inaatake ng tatlong mga ngaso at dahil sa lakas ng mga kalaban, lahat sila ay nabugbog, kasama na si Liddy. Nang papatayin na sana ni Crovan si Liddy, biglang dumating si Claire at inatake ang mga kalaban. Sinabi niya sa kanila na sumuko at kung magbibigay sila ng impormasyon tungkol kay Vitali, sisiguraduhin niya ang kanilang kaligtasan. Ngunit hindi sila nakinig sa kanya. At sinubukan ni Nakri na umatake, ngunit wala siyang magawa laban sa kapangyarihan ng buong armament ng katawan ni Claire. Biglang bumuhos ang ulan at sinabi ni Crovan na nasa panig pa rin nila ang swerte. Umupo si Ness, ginaya ang sandata ni Nakri at sabay silang umatake. Ngunit tinutukan nila ang mga kanyo ni Claire. Pagkatapos ay mabilis na lumapit si Crovan kay Claire at hindi na niya ito naiwasan. Nang papatayin na sana niya si Claire, ay bigla siyang inatake ni Erica at dumating si Hiyato kasama ang iba para Nakri at Neshake. Ngunit nang makalaya si Crovan kay Erica, nakalayo rin si Nakri at Nesat. Nilabanan ni Emilia si Nakri hanggang sa nagawa niya itong patulugin sa pamamagitan ng kanyang pag-atake. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod kay Nesat para sirain ang kanyang sandata. Nang susubukan na niyang gayahin ang kanyang sandata, hindi siya pinayagan ni Emilia. Sa patuloy na pagsalakay ni Crovan kay Hayato, biglang nakita ni Hayato ang nakaraan ni Crovan. Nakita niya ang hirap na dinanas nila bilang mga alipin hanggang sa makatakas sila. At ito ay noong nagkita sila ni Vitali. Nagkaroon ng pangarap si Crovan kaya gusto niyang manalo. Ngunit si Hayato ay mayroon din kanya, at ito ang dahilan kung bakit niya na-activate ang kanyang buong katawan na armament. Paulit-ulit niyang inatake si Crovan hanggang sa napatumba niya ito. Maya-maya, biglang lumitaw sa kanila ang isang Dragonfly Savage. Ibinalik ni Crovan ang daan-daang nakuha nila kay Claire, ngunit bilang kapalit ay gusto niyang kunin nila ang core ng Dragonfly Savages. Nang salakayin niya ito, lumabas na ang ganid ay nilagyan ng malawak na harang sa lugar. Kahit paano niya ito atakihin, hindi niya masira ang harang nito hanggang sa gumanti ang kalaban. Mabilis siyang nahuli ni Hayato at nakiusap si Crovan na tulungan silang talunin ang Tutubi Savage. Upang gawin ito, naisip ni Erica na maaaring masira nila ang hadlang kung ang lahat ng mga Slayer ay sabay na umatake. Bigla silang kinausap ni Charlotte at sinabing ayon sa kalkulasyon ni Lisas, malaki ang posibilidad na masisira ito.
Matapos marinig ang mabuting balita, kinausap ni Claire ang lahat ng mga pumatay upang maghanda para sa pag-atake. Sa kanyang senyales, sabay silang umatake hanggang sa matagumpay nilang nabasag ang hadlang. Pagkatapos ay agad na sinugod ni Hayato ang kalaban at sa isang pag-atake lang, natalo na niya agad ang Tutubi Savage. Nang mahulog siya sa lawa, mabilis na kumilos si Amelia para tulungan siya. Pagkatapos ng kanilang misyon, dinala rin ni Claire ang tatlong mga ngaso sa maliit na hardin sa utos ni Gaya ni Erica, nag-aalala rin siya sa binabalak ng kanyang kuya. Sa kabilang banda, nalaman din ni Vitaly na hindi na babalik sa kanya si Crovan at ang iba pa. Gayunpaman, mayroon siyang handa para sa susunod niyang plano. Nagsimula siya sa paghahanap ng mamamatay tao na makakatulong sa kanya na maisakatuparan ito. At ang napili niya ay si Wendy. Samantala, binantayan ni Amelia si Hayato na wala pa ring malay. Biglang pumasok si Karen sa kwarto kasama si Sakura at pagkaraan ng ilang saglit, nagkamalay na si Hayato. Nang gumaan na ang pakiramdam niya ay agad silang nagkita ni Claire. Sinimulan nilang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng tatlong mga ngaso. Dahil sa impormasyong ibinigay nila, natunto ng Worslarn Headquarters ang laboratorio ng Vitalis, ngunit wala na roon si Vitaly. Mula sa impormasyong ito, posibleng tumatambay lang siya sa isang lugar. Kaya humingi na rin ng tulong si Claire sa iba pang mga Slayer sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa seguridad ng nalalapit na Gardens Festa. That was the moment na nalaman ni Hayato na may school festival at doon magpe-perform si Sakura. At dahil bukas sa publiko ang Gardens Festa, nag-order din sila ng karagdagang mga robot na otomatikong naglilinis. Makalipas ang ilang oras ay dumating na rin ang iba pang mga Slayer at naroon din si Claudia na agad namang lumapit kay Amelia. Nandoon din si Wendy na naging malapit kina Ray, Thea at Fritz dahil sa samahan nila sa nakaraang misyon. Noong hapon, binisita ni Hayato si Karen sa ospital at nakita niya doon si Sakura. Nagulat siya dahil hindi siya papunta sa kwarto ni Karen. Pagbukas niya ng pinto kung saan siya pumasok, nagulat siya nang makita niya sina Karen at Charlotte sa kwarto. Nagpa-practice na pala si Karen na kumanta dahil kakanta rin siya sa concert ni Sakura. Nag-alala si Hayato sa kanyang kalagayan kaya ipinakita niya ang daang ibinigay ni Charlotte na may pangalang Divine Cardinal. Sa daang ito, makakatalon at makakalipad si Karen para makasabay sa performance ni Sakura. Kinabukasan, nagsimula ang pista ng Hardin at nakaalerto rin ang mga Slayer. Bago magsimula ang kanilang concert, binisita ni Hayato si Karen sa backstage. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Jera para magbigay ng mensahe kina Sakura at Karen. Nang magsimula na ang concert, pinalitan ni Wendy ang guard sa entrance. Dahil kinokontrol siya ni Vitaly, madali siyang nakapasok sa venue. Sinamahan din niya si Wendy sa loob ng isang gusali at doon niya ito pinatulog. Kaya habang ang iba ay nag-enjoy at nanonood ng concert, hindi nila alam na nasa loob na ng school si Vitaly. Nang itapon niya ang kanyang sigarilyo ay agad itong nilapitan ng isang automatic cleaning robot at tila may kakaibang nangyari dito. Ang tagal bago malaman ni Claire ang nangyari kay Wendy. Habang nagbabantay sina Erica at Raisha sa labas, naalerto sila nang makita nila ang robot na mukhang bubuyog. Sinubukan nilang alamin kung sino ang kumokontrol nito at dahil walang sumasagot, nagpasya si Erica na saluhin ito. Ngunit nang mahuli niya ito, bigla itong sumabog. Tapos may nakita pa silang isa na sasabog na ang electrical relay. Mabuti na lang at mabilis itong napigilan ni Raisha. Pagkatapos ay naramdaman nila ang sunod-sunod na pagsabog na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa iba't ibang gusali. Nalaman ni Chris na ang mga robot na ito ay nagtatarget sa mga relay. Ipinaalam ni Noh at Liu kay Claire ang kanilang natuklasan na may ginawang mga bubuyog ang otomatikong paglilinis ng mga robot. Dahil dito, agad na iniutos ni Claire na isara ang lahat ng mga robot sa paglilinis. Pagkatapos ay nalaman din nila mula kay Erica na ang mga bubuyog ay may mga variable na bato. Dito na naisip ni Claire ang posibilidad na si Vitaly ang may kagagawan na sinang-ayunan naman ni Charlotte sa ganitong sitwasyon. Siya si Claire na itigil ang Gardens Festa para ilikas ang mga sibilyan. Habang si Erica ay patuloy na nakikipaglaban sa mga bubuyog, sinimula ng iba pang mga Slayer ang paglikas ng mga sibilyan. Maya-maya, napansin ni Claudia ang isang eroplanong papalapit sa kanila. Pagkatapos ay bumagsak ito sa maliit na hardin. Maraming ganid ang lumabas dito at napansin agad ni Claudia na wala silang core. Nang makita sila ni Charlotte, tinawag niya sila bilang replika.
Kasabay nito, ipinangako niya na ililigtas ang maliit na hardin. Pumunta si Vitaly sa silid ni Krovan at mga kasama upang humingi ng tulong sa pag-atake. Tumanggi si Krovan dahil sa pangako niyang hindi mananakit ng inosente. Dahil dito, gumamit siya ng aparatong masakit sa tainga nila. Ilang saglit lang ay dumating si Maimay doon at kinalaban si Vitaly. Bagamat natumba siya, hindi niya inaasahan na sasalakayin siya ni Vitaly mula sa likuran. Pagkatapos nito, walang ibang nagawa ang grupo ng Krovans, kundi ang sumama kay Vitaly. Nang makapasa sila sa Sector 9, naisip agad ni Claire na pupunta sila sa Sector 11, kung saan naroon si Liza. Biglang tumawag si Judder para ipaalam na siya na ang bahala kay Vitaly. Nahulog si Nakri sa isang bitag sa isa sa mga pinto, dahilan para matumba siya kaagad. Nag-alala sina Krovan at Nesat at ayaw nang magpatuloy, kaya ginamit muli ni Vitaly ang kanyang device. Biglang dumating si Mimi doon. Pagkatapos ay nagpalitan sila ni Vitaly ng putok hanggang sa matamaan siya sa hita. Dahil dito, sinamantala ni Vitaly ang pagkakataong tumakbo. Pagdating niya sa Sector 11, nagulat siya nang sumulpot sa harapan niya si Jutor. Naging magkasintahan pala sila noon at binalak niyang iganti ito sa pamamagitan ng pagsira kay Liza dahil ginamit lang siya nito. Habang patuloy na nakikipaglaban sina Hayato at Amelia sa mga replicants, naglalabas ng tunog ang higanting replicant na tanging mga Slayer lang ang naapektuhan nito. Dahil dito, lahat ng mga Slayer ay hindi makakilos ng maayos sa kanilang mga laban. Nang pinaputukan ni Vitaly si Liza's capsule, nagulat siya na hindi man lang ito nabasag. Ilang beses niyang sinubukang putok hanggang sa mapansin niyang gising na si Liza. Sinabi ni Tutor na ito ay dahil nag-react si Liza sa mga kanta ni Sakura. Inamin din niya na ginamit niya si Vitaly. Sa galit ni Vitalis, binatukan niya ito, ngunit hinarang ito ni Liza. Dito niya sinamantala ang pagkakataong barilin si Vitaly at naging sanhi ito ng pagkamatay nito. Habang ibabalik na sana niya si Liza sa kapsula, sinabi ni Liza na may gagawin pa siya. Pinuntahan niya sina Sakura at Karin para sabihing kumanta sila. Pagkatapos ay pinagaling din niya ang binti ni Karen para makatayo siya muli. Nang mawala siya ay sinunod agad ni Sakura at Karin ang sinabi ni Liza. Kinansela ng kanilang boses ang tunog na ginagawa ng mga replicant at sa pamamagitan nito, ginawa nilang normal na muli ang mga pumatay. Bumangon si Hayato at nagpasya na gamitin ang kanyang buong katawan na sandata. Nang salakayin niya ang kalaban, nagawa niyang itumba ang higanting replicant, ngunit naubos ang kanyang enerhiya. Akala ng lahat ay tuluyan ng natalo ang replicant, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumangon itong muli. Nang umatake ito, biglang dumating ang grupo ng Krovans upang harangan ang kalaban. Muli silang inatake ng replicant at nilabanan ito ni Krovan ng mag-isa hanggang sa siya ay nakuryente. Sa pagnanais na iligtas si Krovan, kinopya niya ang replicant at agad itong natalo. Ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang enerhiya at ayon kay Charlotte, kung magpapatuloy ito, posibleng magdulot ito ng napakalakas na pagsabog. Habang wala pa ring malay si Hiyado ay kinausap siya ni Liza na gisingin siya. Nakiusap si Head sa kanya na iligtas ang maliit na hardin. Kaya bago pa magawa ni Claire ang kanyang binabalak ay nagawa na siyang pigilan ni Hayato. Nagpasya si Hayato na haharapin niya si Nesat at agad na isinaaktibo ang kanyang buong katawan na sandata. Sinubukan niyang kausapin siya, ngunit dahil sa galit niya sa mga pumatay, inatake siya nito. Nang muli siyang umatake, biglang lumapit doon si Amelius para harangan ito. Ilang saglit pa lang ay napansin na nila na malapit nang bumigay ang katawan ni Nesat, kaya mabilis siyang inatake ni Hayato. Iyon ang sandaling bumalik si Nesat sa kanyang katinuan at sa wakas ay nailigtas siya ni Hayato. Habang pinapanood sila ni Claire, bigla niyang narinig ang boses ni Liza na nagpapasalamat sa kanyang pagprotekta sa maliit na hardin. Sa gabi, habang magkasama sina Hayato at Emilia, nahuli sila ni Lydia at ng iba pa. Kabilang sa kanila si Claudia, na galit kay Hayato at paulit-ulit na binanggit si Prinsesa Emilia. Dahil dito, napilitan si Emilia na aminin sa lahat na siya ay isang babae at ang prinsesa ng Gothenburg Kingdom. Ito ang pagtatapos ng huling yugto ng daan. Sana magustuhan nyo at bigyan nyo ng thumbs up. Mangyaring mag-subscribe sa aking channel upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong upload na video. Salamat sa panonood.